Isang laban na tila nagtagal ng walang katapusan sa paningin ng mga masters. Sa loob ng isang minuto, si Minato at Midori ay parang dalawang magaling na chess players na hindi magkamali sa bawat galaw. Pero sa huling segundo, isang milagro ang nangyari, binawi ni Minato ang kontrol sa sarili niyang katawan. Kahit ang dakilang Reiichiro ay napanganga. Sa isang sandali, nakahanap si Minato ng sarili niyang daan patungo sa tagumpay, isang bagong daan na hindi inaasahan kahit ng mga alamat. Kahit isang patama lang. Isang suntok ang pinakawalan ni Minato. Pero sa bilis ni Ichihara Midori, nahuli niya ang kamao ng ating bida bago pa man ito dumikit sa kanyang mukha. Lagot. Hindi ko siya natamaan, panghihina ni Minato. Pero dito naganap ang pinakanakakagulat na pangyayari. Imbes na itulak palayo, si Midori mismo ang humila sa kamay ni Minato para idikit ito sa kanyang sariling mukha. Nakapasa ka, wika ni Midori. Isang pagkapanalo na hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa potensyal na ipinakita ni Minato. Habang tulala ang mga estudyante dahil hindi nila alam kung ano ang nangyari, tinawag na ni Midori ang kanyang kasamang si Rin. Interesante ang batang ito, pero dahil aksidente kung nabali ang braso niya, pakigamot naman para sa akin, utos ni Midori. Ang failure na hinamak ng lahat ay opisyal na hunter na ngayon, ang nag-iisang tao na nakatama sa World's Strongest. Kaya't naghihiyawan ng mga estudyante sa tuwa. Sa ilalim ng mahiwagang hilang ni Rin, dahan-dahan na bumabalik ang lakas ni Minato. Congratulations at nakapasa ka sa test, bati ng healer. Matapos ang makasaysayang laban, hindi pa rin makapaniwala si Minato na nakapasa siya at nakatama sa isang katulad ni Ichihara Midori. Masyado ka namang malupit para makalimot agad. Biro ni Ichihara Midori. Aminado ang World's Strongest, naging seryoso siya sa gitna ng mga atake ni Minato at hanga siya sa pag-iwas ng ating bida sa kanyang pinakamalakas na atake. Kahit alam ni Minato na si Reiichiro ang gumawa ng karamihan, sinabihan pa rin siya ni Midori, dapat ipagmalaki mo ang iyong sarili. Pero may isang tanong si Minato, anong susunod matapos akong pumasa? Na nagpatahimik sa lahat. Sa bahay ni Minato, abalang-abala ang kanyang ina sa pagluluto. Ilang bisita ba ang darating? Tanong ng kanyang ina. Tuloy lang sa paglilinis ang ating bida kahit hindi niya alam ang sagot. Sa wakas, ang anak niyang 3 taon nang bumabagsak ay hindi lang pumasa, kundi na-scout pa ng pinakasikat na hunter sa mundo. Lagi akong naniniwala na ikaw ang tipong makukuha ang lahat dahil sa pagsisikap. Masayang sabi ng kanyang ina, kahit nag-aalala ito na baka mapagkamalang doghouse ang bahay nila ng isang celebrity na gaya ni Midori. Ma, hindi ganoong klaseng tao si Midori. Depensa ni Minato. Pero sa loob ng kanyang kwarto, hindi pa rin siya mapakali. Naalala niya ang sinabi ni Midori matapos ang laban, hindi ko ba nasasabi sa'yo, na magiging kasamahan kita kapag nanalo ka? Tanong ni Midori. Wala naman akong narinig na ganun, tugon ng ating bida na siya rin kinakagalit ni Rin dahil hindi napaliwanag ng mabuti ni Midori. Sa dami ng mga matang nakatitig sa kanila. Naisipan ni Midori na bibisita na lang sila sa bahay ng ating bida at doon ipapaliwanag sa kanya. Bago pa man ang celebration dinner, nag-iwan na ng nakakangilabot na salita si Ichihara Midori, ipapaliwanag ko sa iyo kung sino ang tunay nating kalaban. Para kay Minato, ang tower ay matagal na ring winasak ng mga founders, at ang tanging trabaho ng mga hunters ay hulihin ang mga ligaw na mga halimaw. Pero sa tono ni Midori, tila may mas malalim at mas madilim na sikretong itinatago ang kasalukuyang panahon. Habang naguguluhan at nakatulog ang ating bida, nagising siya sa loob ng kanyang mental space. Ang mga founders, sina Reiichiro at ang iba pa, ay tila may tinatapos na seryosong diskusyon. Napagdesisyonan niyo na ba kung sino ang kukuha ng katawan ko? Tanong ni Minato. Pero bago pa makasagot ang mga alamat, tumunog ang doorbell. Akala ni Minato ay si Midori na ang dumating, pero ang pagsalubong sa kanya ay hindi ang ngiti ng isang kaibigan, kundi ang amoy ng takot at kadiliman. Ma! Isang sigaw na puno ng kaba ang kumawala kay Minato. Sa gitna ng dilim, bumulaga sa kanya ang kanyang ina na nakahandusay sa sahig, walang malay at tila nasaktan. At sa gitna ng kanilang hapagkainan, isang misteryosong lalaki ang kampanteng kumakain ng inihandang salo-salo. Nako,
Ang pangit ng lasa nito, reklamo ng estranghero habang kinakain ang pagkaing pinaghirapan ng kanyang ina. Disiplinahin mo ang matandang yan, bata. Gumamit kayo ng mamahaling karne kung gusto nyo mapabilib ang mga bisita. Habang nag-aapoy ang galit sa mga mata ni Minato dahil sa nangyari sa kanyang ina, nagpakilala ang estranghero, si Haitani Goro. Isang S-rank hunter at miyembro raw ng grupo ni Ichihara Midori. Narito raw siya para sunduin ang ating bida patungo sa kanilang kuta. Dalian mo na at kunin mo na ang iyong mga gamit, utos nito. Pero imbes na mapabilib, isang mabilis na suntok ang pinakawalan ni Minato. Hinahamon mo ba ako? Nakangising tanong ni Goro matapos ilagan ang atake. Sa bawat segundo ng katahimikan, nagbalik sa isip ni Minato ang lahat ng sakripisyo ng kanyang ina. Mula noong mamatay ang kanyang ama, ang kanyang ina ang nag-iisang tumayo para sa kanya. Ang mga lumang sapatos na ayaw palitan para lang mabilhan siya ng bagong sneakers. Ang bawat pagod sa trabaho para lang may handang tangkasang pagkain tuwing matatapos ang kanyang training. Ang babaeng nakahandusay ngayon sa sahig ay ang mismong pundasyon ng buhay ni Minato. At ang luto na nilalait ni Goro? Iyon ang lasa ng pagmamahal na hindi kayang bayaran ng kahit anong ginto. Tinatanong kita sa huling pagkakataon, ano ang ginawa mo sa mama ko? Isang boses na puno ng bagsik ang yumanig sa buong bahay. Sa loob ng Crest, hindi na rin mapakali ang mga founders. Napansin ni Reiichiro ang kakaibang aura ni Goro, isang hamak na tauhan lang daw ito ni Ichihara Midori. Pero para sa mga alamat sa loob ni Minato, ito ang huling pagsubok. Dito nila malalaman kung paano nila dapat ituring ang ating bida, bilang isang bata ba, o bilang isang kapantay nilang mandirigma. Isang mapang-asar na tawa sa gitna ng trahedya. Ang cute ng galit mong mukha, biro ni Haitani Goro. Pero bago pa man niya matamaan ang ating bida, isang mabilis na paghawak sa kamay at binalibag sa sahig ang isinalubong ni Minato. Maging ang mga masters sa loob ng Crest ay nagulat dahil ang Aikido move na yun. Kanila yun. Sa isang iglap, tumalsik si Goro palabas ng bintana. Hindi makapaniwala si Goro. Aikido ba yun? Isang sining ng pakikipaglaban na hindi inaasahan ni Goro mula sa isang baguhang hunter. Pinanood ko ang laban nila sa video kanina. Hindi lang pala siya nagtataglay ng malakas na aura at swordmanship, pati din pala ito. Bulong niya sa kanyang isip. Sagutin mo agad ang tanong ko. Ano ang ginawa mo sa mama ko? Galit na tanong ng ating bida. Pero sa gitna ng labanan, ang katotohanan ay mas masahol pa sa kamatayan. Lason. Nakangising pag-amin ni Goro. Nilason niya ang ina ni Minato para lang mapatulog ito dahil humaharang daw sa kanyang plano. At kung swertihin daw, baka minor side effects lang ang makuha nito. Para kay Minato, hindi ito maintindihan. Bakit kailangan nasaktan ang pamilya ng isang taong magiging kasama niya? Bakit kailangang dumanak ang dugo sa loob ng isang tahanang puno ng pagmamahal? Kasama, napakatanga mo naman, tawa ni Goro habang umaatake. Sa wakas, lumabas na ang tunay nilang pakay. Hindi nila kailangan ng kakampi, ang kailangan nila ay isang manika na susunod sa lahat ng kanilang utos. Isang hostage strategy na gagamitin ang buhay ng mahal ni Minato para pasunurin siya. Sa mga mata ni Goro, ang kahangalan ng ating bida ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Pero para sa ating bida, ito na ang huling mitya. Isang maruming laro mula sa isang S-rank. Upang pigilan ang bida, hinapakan ni Haitani Goro ang paa ni Minato, isang maruming galaw para masiguradong hindi makakailag ang ating bida. Isang kalmot lang sa pisngi, at ramdam na agad ni Minato ang mainit na pakiramdam. Dito na inilabas ni Goro ang kanyang tunay na alas, ang Phantom Bug's Poison, Deadly Vision. Isang lason na kayang pumatay sa loob lang ng 1 minuto. Ayon kay Goro, ang katawan niya ay isang pabrika ng lason na kayang ubusin ang buhay sa loob ng 5 kilometer radius. Sumali ka sa organisasyon namin, o mamatay ka. Isang huling alok na puno ng kayabangan. Para sa mga normal na tao, si Goro ay isang naglalakad na sakuna. Pero sa gitna ng banta ng kamatayan, kalmado lang si Minato. Bakit? Dahil sa loob ng kanyang crest, naruroon ang isa pang alamat, si Valentine, ang God of Medicine. Valentine, nandyan ka, di ba? Pwede mo ba akong turuan kung paano tanggalin ang lasong ito mamaya? Pakiusap ni Minato.
Walang alinlangang pumayag si Valentine. Anong ibinubulong mo dyan? Nilamon na ba ng takot ang utak mo? Asar ni Goro habang tuloy pa rin sa pag-atake. Pero hindi takot ang nararamdaman ni Minato, kundi ang unti-unting pag-angkin ng kakayahan ng mga founders. Isang milagro sa gitna ng kalsada. Maging ang God of Hands na si Kudo Hyouma ay hindi makapaniwala. Sa isang sulyap lang, nagawa ng kopyahin ni Minato ang kanyang Aikido. Pero hindi lang ang abilidad ni Hyouma, maging ang 10,000 army slasher ni Hanoki Reiichiro, ang Blue Spear of Destruction ni Shimmer Calcis, at ang Heavenly Boon ni Margit, sa bawat oras ay pinag-aaralan at inaalala niya ang mga nakasulat. Ang mga alamat na dati ay binabasa lang ng ating bida sa mga libro, ngayon ay nananahan na sa loob niya. Wala na akong dahilan para matakot sa iyo, deklara ni Minato sa harap ng isang naguguluhang S-rank. Sa sobrang yabang, inilabas ni Goro ang kanyang pinakamapanganib na lason. Tuturuan kita sa mundo ng pagdurusa. Magmamakaawa ka na tapusin ko na ang buhay mo. Hiyaw ni Goro habang inaatake si Minato gamit ang kanyang mga kuko na puno ng kamandag. Isang kalmot lang, at siguradong mababaliw ka sa sakit. Pero sa paningin ni Minato, ang bawat galaw ni Goro ay tila isang mabagal na pelikula. Handa na siyang ipakita ang bunga ng kanyang pagsamba sa mga founders. The Feast of Saint Wontak. Isang palm strike na yumanig sa kaluluwa ni Goro. The Feet of Light, Eiler Scene. Isang sipa na kasing bilis ng kidlat na hindi man lang nakita ng S-rank hunter. Kahit ang mga founders mismo ay gulat na gulat, hindi lang ginagamit, kundi binubuhay ni Minato ang kanilang mga teknik ng magkakasunod. Sa gitna ng pag-atake ni Goro gamit ang dalawang kamay, isang teknik na the Sharp Bear, Carol, sa bagsik, tinamaan pati ang dibdib ng kalaban. The Dragon's Claw, Rowan. Isang kalmot ng dinosaur. Sinundan pa ito ng the Flipper, Leilak. Sa isang iglap, natilapon sa ere ang S-rank na si Haita ni Goro na parang isang bulang hinagis. Habang nasa ere, hindi makapaniwala ang Poison Master, dapat ay paralisado na ang nervous system ni Minato. Dapat ay hindi na ito nakakagalaw. Pero sa harap niya, ang baguhang hinamak niya ay tila isang bihasang mandirigma na hindi tinatabla ng kahit anong kamandag. Pero hindi pa doon nagtatapos ang impyerno ni Goro. Sa pagtaas ng kamay ni Minato, ang langit ay biglang nagliwanag. Magus of Truth, Melth Selence. Isang dambuhalang lightning strike ang tumama mula sa kalangitan, isang magic attack na nagmula sa isa sa mga pinakamalakas na mage ng kasaysayan. Sa loob ng crest, ang mga founders ay tuluyan ng napahanga. Maging ang masungit na si Reiichiro ay hindi mapigil ang mapangiti. Nakita niyo yun, di ba? Isang beses lang niyang nakita, nakuha na niya agad ang mga galaw natin, physical man o magic. Para sa mga alamat sa loob ni Minato, hindi na mahalaga kung ang kapangyarihan niya ay galing sa crest of nothingness o hindi. Isang bagay ang sigurado, interesante ang batang ito. Dito na nagkaisa ng desisyon ang 106 founders. Imbes na pag-agawan ang katawan ni Minato, napagkasunduan nilang sanayin ang ating bida. Kapag ang isang taong may determinasyon na gaya ni Minato at sinanay ng lahat ng founders ng kasaysayan, iisa lang ang magiging resulta, si Kenagi Minato ay magiging pinakamalakas na awakener sa buong mundo. Isang gabi ng matinding tensyon. Habang nag-uunahan ang 15 malalaking guilds para makuha ang batang nakipagsabayan kay Ichihara Midori, ang world's strongest mismo ay nagsimula ng kumilos. Kung 15 guilds yan, ikaw na ang huli sa listahan. Deklara ni Midori habang nililigpit ang mga humaharang sa kanyang daan. Ngunit pagdating ni Rin sa bahay ni Minato, isang hindi inaasahang eksena ang bumulaga sa kanila. Walang ibang awakeners sa paligid, maliban sa isang hunter na nauna sa atin. Isang S-rank hunter na si Haita ni Goro, ang poison user, bulagta sa sahig, ulat ni Rin. Maging si Midori ay hindi makapaniwala, isang bag itong hunter, nagawang itumba ang isang S-rank na kilala sa nakamamatay na lason. Wow, galing mo talaga. Manghang sabi ni Midori. Agad niyang kinamusta ang ating bida, nalason ba siya? Nasaktan ba ang kanyang ina? Ngunit kampanteng sumagot si Minato, ayos lang kami. Hindi alam ni Midori, sa loob ni Minato, muntik na siyang sumakabilang buhay kung wala ang tulong ng mga founders.
Sa loob ng crest, pagod na pagod ang God of Medicine na si Valentine. Anong ayos lang? Kung wala si Valentine, tinitignan mo na ang liwanag ngayon. Asar ni Reiichiro. Biruin nyo, sa loob lang ng 5 segundo, nagawang neutralisahin ni Valentine ang lason ni Goro. Dahil nasa harap lang nila ang pinagmulan ng lason, naging simpleng pagkuha na lang ang lahat para sa Divine Healer. Pero mukhang may side effect ang pag-takeover ni Valentine, dahil ang ating bida, naging sobrang aktibong healer na. Dito ba? Dito. O dito, hiyaw ni Minato, o mas tamang sabihin si Valentine na nasa loob ng kanyang katawan. Habang sinusuri ang bawat sulok para sa natitirang lason. Isang pagbubunyag. Sa pagdating ni Midori, lumabas ang katotohanan, si Haitani Goro ay isa lamang impostor na gumagamit sa pangalan ng World's Strongest. Maraming organisasyon ang nagkakagulo dahil sa video mo ngayong araw, paliwanag ni Midori. Sa tulong ni Rin, tila isang milagro ang nangyari, sa isang iglap. Lahat ng sirang gamit at pinsala sa bahay ni Minato ay naayos na parang walang nangyari. Pero ang tunay na usapan ay nagsisimula pa lang, ang kinabukasan ni Minato. Kinaumagahan, tila isang bagong tao na ang ating bida. Pero para sa kanyang mama, ang bawat tanong ay puno ng pag-aalala. May wallet ka ba? Ang charger mo? Sigurado ka bang ayos ka lang? Hindi pa rin makapaniwala ang ina ni Minato na ang anak niyang palaging bagsak ay personal nang kinuha ng nag-iisang Ichihara Midori. Naalala niya ang sinabi ni Midori kagabi, may natatagong talento ang anak niyo. Ipagkatiwala niyo siya sa akin, gagawin ko siyang dakilang hunter. Kahanga-hanga, napili ako ni Ichihara-san. Tuwang-tuwa si Minato, hindi napapansin ang lungkot na dumaan sa mga mata ng kanyang ina. Para sa kanya, ito ang pangarap na matagal niyang hinintay. Pero para sa isang ina, ang special scout na ito ay nangangahulugan ng paglayo ng kanyang kaisa-isang anak sa kapahamakan. Sa huling sandali bago umalis, iniabot niya ang isang lunchbox. Ito ang tanghalian mo. Itapon mo na lang kung hindi mo gusto, bulong niya. Isang lihim na kasunduan sa gitna ng dilim. Habang excited si Minato sa kanyang bagong simula, pumasok sa isipan ng ating bida ang pinag-usapan ni Midori at ng kanyang ina. Mapapaharap siya sa maraming panganib, di ba? Tanong ng isang nag-aalalang magulang. Alam ng kanyang ina na ang founders ang tanging inspirasyon ni Minato sa loob ng 3 taon niyang paghihirap. Bilang ina, karangalan para sa kanya ang mapansin ng kanyang anak, pero ang takot na mawala ito ay hindi kailanman mawawala. Dito binitawan ni Ichihara Midori ang isang pangakong yayanig sa kasaysayan. Tuturuan ko si Minato na maging mas malakas, sa punto na hindi na siya matatalo kahit ng mismong mga founders. Wala nang nagawa ang ina ng ating bida kundi ang ipagkatiwala ang kanyang anak. Sa kabila ng pag-uusap, maging si Rin ay napapatanong kung kaya ba talagang panindigan ni Midori ang pangako. Sa mundong puno ng monsters at dimensional cracks, walang kasiguraduhan ang buhay. Pero para kay Midori, gagawin niya ang lahat ng makakaya niya. Isang puno ng mga payo ng ina ang huling segundo ni Minato sa kanilang bahay. Ramdam ang bigat ng pamamaalam. Bye ma, mag-iingat ka po, huling habilin ni Minato bago tuluyang humakbang pasakay ng kotse. Bumalik ka pagsapit ng bagong taon. Huling wika ng kanyang ina. Isang masakit na pamamaalam. Hindi ko na kayang tumingin pa sa mukha ni mama. Baka gumuho ang determinasyon ko, bulong ni Minato habang papalayo sa kanilang tahanan. Sa gitna ng mahabang biyahe, binuksan ni Minato ang baon na inihanda ng kanyang ina. At doon, nakasulat ang 2 salitang nagpabaha ng kanyang luha, "Good luck." Habang kumakain sa gitna ng iyak, tanging pasasalamat na lang ang nasabi ng ating bida. Salamat sa pagkain. Napakasarap nito, bulong niya sa bawat subo ng pagmamahal ng kanyang ina. Pero ang oras ng pagdadalamhati ay kailangang matapos, dahil sa dulo ng kanilang biyahe, bumulaga kay Minato ang isang dambuhalang pasilidad. Maligayang pagdating, bati ni Midori. Isang lugar na tanging kaunti lang ng mga piniling Awakeners ang pwedeng makapasok, ang headquarters ng Anti-Prophecy Unit. Isang grupo na ang misyon ay baguhin ang nakatakdang tadhana ng mundo. Pero bago pa man makapasok ang ating bida, isang grupo na may mapanuring mga mata ang nag-uusap sa isang silid. Narito na sila, pati na ang bagong miyembro. Ano, meron tayong bagong miyembro,
Bihira lang tayong magkaroon ng bagong makakasama, pag-uusap nila. Kasama ba? Tignan natin kung karapat-dapat ba talaga siyang mapabilang sa anti-prophecy o hindi, wika ng kasalukuyang miyembro. Para sa kanila, si Minato ay isa lamang baguhan na kailangang subukan. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.